Language, Grade 1. Quarter 3, Week 2. Let's learn about recognizing the difference between statements and exclamations and using relevant words in giving information and communicating needs. Day 1 to Day 2. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about recognizing the difference between statements and exclamations and using relevant words in giving information and communicating needs. Day 1. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Recognize the features of their first language and other languages in a community context. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing about the languages spoken in community. C. Share words and phrases in first language. D. Recognize the difference between statements and exclamations in terms of intonation. And respond appropriately to the change of tones and cues through facial expressions and body language. Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang mga karanasan tungkol sa mga tiyak na paksang may tuon sa nilalaman, gayon din ang mga pamilyar na katawagan sa mga tao sa inyong pamayanan. Magbigay ng halimbawa ng mga ito. Masdan ang larawang ito. Ano ang tinutukoy sa larawang ito? Tama! Ang larawang ito ay isang tindahan o sari-sari store. May sari-sari store o tindahan ba malapit sa bahay ninyo? Ano-ano ang mga makikita sa isang sari-sari store o tindahan? Ano ang mga gusto ninyong bilhin sa sari-sari store o tindahan? At paano bumili sa isang sari-sari store o tindahan? Pag-aaralan natin ngayon ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay at pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin tungkol sa iba't ibang gawain sa komunidad. Gayun din ang maayos na pagtugon sa pagbabago ng tono at pahiwatig sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha at wika o galaw ng katawan. Tingnan muli ang larawang ito. Basahin ang mga pangungusap na may tamang tono. Tandaan na ang larawang ito ay isang sari-sari store. Ngayon, basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap na may tamang tono. Para sa unang bilang, bumili si ate ng 3 itlog sa tindahan. Pangalawa, maaari ring bumili ng gatas at tinapay dito. Pangatlo, makikita rin dito ang iba't ibang pang-araw-araw na kailangan natin. Ang mga binanggit na pangungusap ay nagsasabi ng impormasyon tungkol sa larawan. Tuwing nabibili mo ang mga bagay na gusto mo sa tindahan, ano madalas ang nasasabi mo? Kapag ubos na ang nais mong bilhin, ano ang madalas mo ring masabi? Basahin natin ang mga sumusunod na halimbawa. Yehey! Nakabili na rin sa wakas! Wow! Ang sarap pala nito! Naku! Ubos na ang gusto kong bilhin! Grabe! Ang bilis naman maubos! Pansinin ang tono ng bawat pangungusap. Ang mga binanggit nating salita o parirala ay nagsasabi ng matinding damdamin.
Basahin ang pag-uusap ng tauhang sila Ana, kaniyang ina at ni Aling Betty. Inutusan si Ana ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Ana, pabili po. Aling Betty, anong bibilhin mo? Ana, 3 pirasong gatas po. Aling Betty, heto ang 3 pirasong gatas, Ana. Ana, magkano po ito? Aling Betty, 30 piso. Ana, ito po ang bayad ko. Salamat po. Aling Betty, walang anuman. Pag-uwi sa bahay, Ana, yehey! Nakabili po ako ng 3 gatas, inay. Inay, ang galing-galing mo, anak. Bumili muli si Ana sa tindahan. Ana, pabili nga po. Aling Betty, ano yon? Ana, pabili po ng 5 tinapay. Aling Betty, naku, naubos na ang tinapay namin. Ana, sayang, naubusan po ako. Sige po, salamat po. Aling Betty, walang anuman. Naunawaan niyo ba ang paraan ng pag-uusap nila Ana at ni Aling Betty? Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, sino ang inutusan ng nanay na bumili sa tindahan? Tama! Ang inutusan ng nanay na bumili sa tindahan ay si Ana. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga nabili ni Ana? Tama! Ang mga nabili ni Ana ay 3 pirasong gatas. Pangatlong tanong, magkano ang mga gatas na nabili ni Ana? Tama! Ang halaga ng gatas ay 30 piso. Pang-apat na katanungan, ano ang naramdaman ni Ana nang maubusan siya ng tinapay sa tindahan? Tama! Nang hinayang at nalungkot si Ana. Bakit mahalaga ang tindahan sa ating komunidad? Mahalaga ang tindahan sa ating komunidad dahil dito tayo bumibili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, inumin at mga gamit sa bahay. Nakakatulong din ito sa mga mamamayan dahil hindi na kailangang lumayo para mamili at nakatutulong din ito sa kabuhayan ng mga may-ari ng tindahan. Maliban sa tindahan, saan pa tayo namimili ng mga pangangailangan natin? Maliban sa tindahan, maaari rin tayong mamili sa palengke, talipapa, grocery store, pamilihang bayan, mini-mart, online shop, o tiyangge, depende sa kung anong mga produkto ang ating kailangan. Pakinggan ng mabuti ang mga pangungusap na aking babasahin. Narito ang unang pangungusap. Bumili si Ana ng 3 pirasong gatas sa tindahan. Pangalawa, walang tinapay sa tindahan ni Aling Betty. Pangatlo, yehey! Nakabili ako ng 3 pirasong gatas sa tindahan. At pang-apat, sayang! Naubusan po ako ng tinapay. Ano ang mapapansin ninyo sa bawat pangungusap? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano ko binanggit ang mga pangungusap? At pangalawa, ang mga ito ba ay nagsasabi o nagtatanong ng impormasyon o nagpapakita ng matinding emosyon? Ang una at pangalawang pangungusap ay nagsasabi ng isang impormasyon. Una, bumili si Ana ng 3 pirasong gatas sa tindahan. Ito ay nagsasabi ng isang impormasyon. Gayun din ang pangalawang bilang. Walang tinapay sa tindahan ni Aling Betty. Ito rin ay nagsasabi ng isang impormasyon. Samantalang ang pangatlo at pang-apat na pangungusap
ay nagpapakita ng matinding emosyon. Ang pangatlong bilang ay, yehey! Nakabili ako ng 3 pirasong gatas sa tindahan. Ito ay nagpapakita ng matinding emosyon. Nagpapakita ito ng pagkatuwa. At pang-apat, sayang, naubusan po ako ng tinapay. Ito rin ay nagpapakita ng matinding emosyon. Ang ekspresyon na ipinapakita dito ay kalungkutan o pagiging malungkot dahil naubusan siya ng tinapay. Depende sa ating nararamdaman, nagbabago ang tono ng ating boses, ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. Dahil dito, kahit pareho ang mga salitang sinasabi natin, nag-iiba ang kahulugan nito batay sa ating damdamin at paraan ng pagsasabi. Ngayon ay dumako tayo para sa gawaing ito. Isulat ang NS kung ang pahayag ay nagsasalaysay at MD kung ang pahayag ay nagpapakita ng matinding damdamin. Unang bilang, gusto ko ng hilaw na mangga. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay NS, nagsasalaysay. Pangalawang bilang, ha? Ubus na pala. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Tama, ito ay MD, nagpapakita ng matinding damdamin. Pangatlo, sobrang bango ng hinog na langka. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? NS o MD? Tama, ito ay MD, matinding damdamin. Pang-apat, pabili po ng halo-halo. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? NS o MD? Tama, ito ay NS, nagsasalaysay. At panglima, ew, ayoko nga niyan. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? NS o MD? Tama, ito ay MD, matinding damdamin. Ngayon naman, para sa gawaing ito, magbigay ng pangungusap na nagsasalaysay at nagsasabi ng matinding damdamin tungkol sa isang sitwasyon. Isaalang-alang ang pagbabago ng tono at hudyat ng pangungusap sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha o galaw o wika ng katawan. Narito ang sitwasyon. Pumunta kayo sa palengke. Nakakita ka ng napakaraming gulay, prutas, isda, karne at iba pa. Anong ekspresyon ng iyong mukha ang maipakikita mo? Ano ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay sa pahayag na nagsasabi ng matinding damdamin? Ang pahayag na nagsasalaysay o pasalaysay na pangungusap ay naglalahad o nagkukwento ng isang impormasyon, ideya o katotohanan. Ito ay ginagamitan ng bantas na tuldok. Halimbawa, si Ana ay nag-aaral sa paaralan. Maganda ang panahon ngayon. Kung inyong mapapansin ng mga pangungusap, ito ay naglalahad o nagkukwento lamang. Isinasalaysay kung saan nag-aaral si Ana at kung ano ang panahon ngayon. Ang pahayag na nagsasabi ng matinding damdamin o padamdam na pangungusap ay nagpapakita ng matinding damdamin gaya ng tuwa, galit, gulat o takot. Ginagamitan ito ng bantas na padamdam. Halimbawa, wow! Napakahusay niya! Aray! Kinagat ako ng langgam! Kung inyo mapapansin, ang bawat pangungusap ay may tandang padamdam. Sa unang pangungusap, ang damdamin na ipinakita niya ay tuwa. Sa pangalawang pangungusap naman, ang damdamin na ipinakita ay nasaktan. Ngayon ay gawin na natin ang gawaing ito.
Iguhit ang hugis bilog kung ang pahayag ay nagsasalaysay at hugis puso naman kung ito'y nagpapakita ng matinding emosyon. Unang bilang, pumili si nanay ng mga prutas at gulay sa palengke. Ito ba ay bilog, nagsasalaysay, o puso, matinding emosyon? Magaling! Ang tamang sagot ay bilog, nagsasalaysay. Pangalawa, wow! Iba-iba ang kulay ng mga prutas at gulay na nabili ni nanay. Ito ba ay bilog, nagsasalaysay, o puso, matinding emosyon? Tama! Ito ay puso, matinding emosyon. Pangatlo, namasyal sa parke ang pamilya ni Ana. Ito ba ay bilog, nagsasalaysay, o puso, matinding emosyon? Tama, ito ay bilog, nagsasalaysay. Pang-apat, yehey! Masayang-masayang mga bata sa paglalaro sa parke. Ito ba ay bilog, nagsasalaysay, o puso, matinding emosyon? Tama, ito ay puso. At panglima, sama-samang nagsisimba ang pamilya ni Ana. Ito ba ay bilog, nagsasalaysay, o puso, matinding emosyon? Tama, ito ay bilog, nagsasalaysay. At para naman sa karagdagang gawain, mag-isip ng isang pangyayari sa buhay mo tungkol sa komunidad na maaaring nagsasabi o nagtataglay ng matinding damdamin. Ibahagi ito sa klase. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Take part in or take turns in conversation or discussion. B. Share confidently thoughts, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. And use relevant words in giving information and communicating needs. Pinag-aralan natin kahapon ang pangungusap na nagsasabi o nagsasalaysay at pangungusap na nagtataglay ng matinding damdamin. Tignan ang mapa ng isang komunidad. Ano-ano ang mga lugar na makikita sa mapa? Ang mga lugar na makikita sa mapa ay ang post office, fire station o istasyon ng bumbero, police station o istasyon ng pulis, hospital o ospital, school o paaralan, at library o aklatan. Makikita rin sa komunidad ang tahanan. Sa inyong komunidad, saang lugar kayo madalas pumunta? Maari ba kayo magbahagi ng inyong mga karanasan sa mga lugar na ito? Pag-aaralan natin ngayon ang mga salitang maaari nating gamitin sa pagbibigay ng impormasyon at pagpapahayag ng ating nararamdaman at pangangailangan. Basahin ang mga sumusunod na salita. Diretso, kaliwa, kanan, nasa kanto, sa tabi ng, sa gitna ng, nasa tapat ng. Ang mga salitang binanggit natin ay nagpapakita ng pagbibigay ng impormasyon. Maaari nating gamitin ang mga ito sa pagbibigay ng direksyon o panuto. Basahin rin ang mga salitang ito. Maaari, pwede. Ang mga salitang binanggit natin ay maaari nating gamitin sa pagpapahayag ng ating nararamdaman at pangangailangan. Basahin natin ang isang maikling kwento. Ang kwentong ito ay may pamagat na ang pagpunta ni Riza sa cafe.
Gustong-gustong pumunta ni Risa sa cafe upang bumili ng gatas at paborito niyang cookies, kaya pagkatapos nilang magsimba, agad niyang tinanong ang kanyang ina. "Nay, pwede po ba tayong pumunta sa cafe?" tanong ni Risa. "Oo naman anak, hindi naman ito ganoon kalayo," sagot niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, sagutin muna ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino ang gustong pumunta sa cafe? Tama! Si Risa ang gustong pumunta sa cafe. Pangalawang tanong, ano-ano ang bibilhin ni Risa sa cafe? Tama! Bibili siya ng gatas at paborito niyang cookies. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Paano po tayo makapupunta sa cafe? Maaari mo po bang ituro sa akin ang daan, inay? Tanong muli ni Riza. Tingnan mo, Risa. Mula rito, maglalakad tayo ng diretsyo hanggang sa sinehang nasa tapat ng pamilihan. Pagdating natin doon, liliko tayo sa kaliwa. Sagot ng kanyang ina. Ngayon ay sagutin ang sumunod na katanungan. Ano ang nasa tapat ng pamilihan? Tama! Ang nasa tapat ng pamilihan ay sinehan. Sa kaliwa po, tapos po, tanong ni Risa. Pagkatapos, maglakad tayo ulit ng diretsyo hanggang makarating tayo sa paaralan. Nasa tapat naman ito ng ospital kung saan ka ipinanganak, tugon ng kanyang ina. Para naman sa pang-apat na tanong, ano naman ang nasa tapat ng paaralan? Tama! Ang nasa tapat ng paaralan ay ang ospital kung saan ipinanganak si Risa. Ituloy na natin ang kwento. Malayo pa po ba ang cafe sa ospital, inay? Tanong muli ni Risa. Maglalakad na lamang ulit tayo ng diretsyo hanggang marating natin ang isang kanto. Sa kaliwang bahagi nito, makikita na natin ang cafe. Sambit ng kanyang ina. Sige po, inay. Malapit lang po pala. Pwedeng-pwede nga po nating lakarin. Nakangiting tugon ni Risa. At para sa panghuling katanungan, sa palagay ninyo, nasiyahan ba si Risa sa mga bagong nalaman niya? Batay sa kwentong ating napakinggan, gumamit si Risa ng tiyak na mga salita sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman at pangangailangan. Paano ulit nagtanong si Risa sa kanyang nanay? Tama! Gumamit siya ng mga salitang pwede at maaari. Ano-ano ang mga pangungusap na ginamitan natin ng mga salitang ito? Tama! Ang mga pangungusap na ito ay, Inay, pwede po ba tayong pumunta sa cafe? At pangalawa, maaari mo po bang ituro sa akin ang daan, inay? Ang mga salitang ito ay ginamit ni Risa sa kanyang pagtatanong. Ginamit niya ito upang ipakita ang paggalang niya sa kanyang pagtatanong. Maliban sa pwede at maaari, may ilan pang tiyak na salita ang maaari nating gamitin sa pagpapahayag ng nararamdaman at pangangailangan, tulad ng paki at pakiusap. Pag-aralan natin ang mapa at ang iba't ibang salita o pariralang ginagamit sa pagbibigay ng direksyon. Narito ang mapa. Ito ang mapa sa ating kwento. At ito naman ang mga salita na ginagamit sa pagbibigay ng direksyon, gaya ng salitang diretsyo, kaliwa, kanan, nasa kanto, sa tabi ng, sa gitna ng, nasa tapat. Mahalagang malaman ang mga salitang ito upang makatulong tayo sa iba na nangangailangan ng direksyon o daan. Maaari rin nating ilarawan kung saan tayo naroroon kung sakaling tayo ay maligaw sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang ito. Magsanay sa pagtatanong at pagbibigay ng direksyon gamit ang mapa ng komunidad at ang mga mahalagang salita o termino. Halimbawa ng mga tanong. Paumanhin po,
Nasaan po ang ospital? Maaring ang sagot dito ay makikita mo ang ospital sa kanang bahagi. Sumunod na tanong, naghahanap po ako ng makakainan. Nasaan po ang kainan? Ang posibleng sagot ay mula dito, kumaliwa ka at pagkatapos ay makikita mo sa kaliwang bahagi ang kainan. Ngayon ay bumuo ng maliit na grupo. Bawat grupo ay bubuo ng sariling dialogo para sa mga sumusunod na sitwasyon. Maaring gumamit ng iba't ibang damdamin o emosyon sa inyong dialogo, tulad ng tinalakay nating kahapon. Narito ang halimbawang sitwasyon. Una, nag-ipon ka para makabili ng ninanais mong bagay. Pagdating sa tindahan, naubos na pala ang gusto mo. Gusto mong itanong kung saan ka pwedeng makabili ng ninanais mo. Sumunod na sitwasyon, dumating ang pinsan mo galing sa ibang lugar. Gusto mo siyang dalhin sa paborito mong kainan para matikman niya ang paborito mo. Ipaliwanag mo kung bakit mo yun paborito at kung ano ang direksyon na pupuntahan ninyo. At panghuling sitwasyon, may nakita kang naaksidente sa kalsada. Tinanong ka kung saan ang pinakamalapit na pagamutan. Ano-anong mga tiyak na salita ang maaari nating gamitin upang magpahayag ng pangangailangan kapag nagbibigay ng impormasyon o direksyon? Bakit mahalagang gumamit ng mga tiyak na salita kung tayo ay nagpapahayag ng ating pangangailangan kapag nagbibigay ng impormasyon o direksyon? Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Basahin ang isang maikling kwento. Nakakita si Risa ng mapa ng isang pamayanan. May mga taong nagtatanong sa kanya ng tiyak na kinaroroonan ng mga lugar. Tutulungan ninyo si Risa sa pagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsabi gamit ang tiyak na salita batay sa mapa. Narito ang mapa. Pumili sa mga salitang ito. A. Diretso. B. Kanan. C. Kaliwa. D. Sa tabi ng. E. Sa gitna ng. At F. Nasa tapat. Para sa unang bilang, ang palaruan ay patlang ng paaralan. Anong tamang direksyon ang maaari nating gamitin para sa pangungusap na ito? Tama! Ayon sa mapa, ang palaruan ay nasa tapat ng paaralan. Ang sagot ay letter F, nasa tapat. Pangalawa, ang simbahan ay nasa patlang ng panaderya at palengke. Tingnan ang larawan, nasaan ang simbahan? Katabi siya ng panaderya at palengke. Ano ang tamang direksyon para dito? Magaling! Ang tamang direksyon ay nasa letter E. Ito ay gitna ng. Ang simbahan ay nasa gitna ng panaderya at palengke. Pangatlong bilang. Ang estasyon ng pulis ay nasa patlang ng ospital. Hanapin ang estasyon ng pulis sa mapa at tignan ang ospital. Ano ang tamang direksyon para dito? Tama! Ang nababagay na direksyon para dito ay nasa letter B. Ito ay kanan. Ang estasyon ng pulis ay nasa kanan ng ospital. Ang tinutukoy sa pangungusap na ito ay kung ano ang nasa kanan ng ospital. Ang estasyon ng pulis ay nasa kanan ng ospital. Pang-apat, nasa patlang ng paaralan ang panaderya. Hanapin ang paaralan at ang panaderya. Ano ang tamang direksyon para dito? Magaling! Ang tamang direksyon ay nasa letter C. Kaliwa. Nasa kaliwa ng paaralan ang panaderya. At panglima, nasa patlang ng palaruan ang estasyon ng pulis. Hanapin ang palaruan at ang estasyon ng pulis. Ayon sa mapa, nasa
tabi ng palaruan ang estasyon ng pulis. Kaya ang tamang sagot ay nasa letter D. At para naman sa karagdagang gawain, gamitin sa pakikipag-usap sa inyong tahanan o pamayanan ang mga tiyak na salitang natutuhan sa pagsasabi ng nararamdaman at pangangailangan, gayon din sa pagbibigay ng impormasyon gamit ang mapa. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!